Isipin mo ito, ang pinakamalaking alyansa sa kasaysayan ng mundo, ang NATO, ay malapit ng maging nawawalan ng halaga. Hindi ito haka-haka, hindi ito balita mula sa isang blog noong April 9th, 2026. May mga ulat na ang administrasyon ni Trump ay aktibong nagdedesisyon kung paano ilipat ang lakas ng Amerika mula sa Europe patungong Indo-Pacific. At ang Pilipinas nasa gitna ng diskusyong yon. Kung hindi ka pa handa doon, dapat kang maging handa ngayon. Noong nakaraan, ang NATO ang pundasyon ng seguridad ng buong Western world. Ngunit noong April 8, 2026, matapos ang pulong ni Trump at ni NATO Secretary General Mark Rutte, isang mensahe ang napost sa Truth Social. Sinabi niya, NATO wasn't there when we needed them, and they won't be there if we need them again. Yon ang presidente ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo at sinasabi niya ito tungkol sa kanyang sariling alyansa. Bakit nangyari ito? Ang sagot ay ang gera laban sa Iran. Nang mag-launch ng operasyon ng Amerika laban sa Iran, maraming miyembro ng NATO ang hindi agad sumuporta at ang ilan ay naglatag pa ng kondisyon bago tumulong. Ayon sa mga ulat, isinarado ng Spain ang kanilang airspace at ang Germany ay hindi sumali sa naval coalition. Para kay Trump, yon ay hindi katanggap-tanggap. Hindi lang kahinaan, para sa kanya, yon ay pagtataksil. Kaya ngayon, ang buong istruktura ng NATO ay nasa bingit ng pinakamalaking pagbabago mula nang maitayo ito pagkatapos ng World War II. Ang plano ng White House ay may tatlong bahagi. Una, ang tinatawag ng ilan na Naughty List. Ang bansa na hindi nakatupad sa gera ng Iran at hindi umabot sa 2% ng GDP para sa depensa ay mawawalan ng garantiya ng proteksyon mula sa Amerika. Germany at Spain, nasa listahan yon. Ang Amerika ay nagdedesisyon na ang proteksyon nito ay hindi na isang karapatan ng alyado kundi isang serbisyo na dapat kitain. Hindi lang salita, may mga hakbang na. Ayon sa mga ulat mula sa Washington, may mga diskusyon na ang administrasyon tungkol sa malaking pagbawas ng tropang Amerikano mula sa mga base sa Germany. Kasama sa pinag-uusapan ang mga unit mula sa American Army Garrison Bavaria, isa sa pinakamalaking American military presence sa Europe. Ang mga base na yon ay matagal ng simbolo ng pangako ng Amerika sa Europe. Ngunit ngayon, ang simbolo na yon ay maaaring magbago na. Hindi lahat ng tropa ay babalik sa Amerika. Ang iba ay lilipat sa silangan ng Europe, sa Poland at Romania. Bakit? Dahil ang dalawang bansang yon ay sumali sa operasyon ng Iran at pareho silang nakatupad sa mas mataas na spending target na hinihingi ng Amerika sa mga alyado nito. Ang Poland ay tinatawag na ngayon na Fort Trump, ang bagong anchor ng American power sa Europe. Yon ang mensahe. Kung susuportahan mo ang Amerika, ikaw ay ipoprotektahan. Kung hindi, ikaw ay iiwan. Ngunit may isang problema sa plano. Ang Ramstein Air Base sa Germany, ito ang pinakamalaking American base sa labas ng Amerika. Ito ang pangunahing logistics hub para sa Middle East at Africa. Kahit ang pinaka-hawkish na advisors ni Trump ay nagbibigay ng pahayag na ang pagsasara ng Ramstein ay magtatagal ng maraming taon para mapalitan at ang gastos ay magiging malaki. Kaya ang pinakamalamang na kompromiso ngayon, panatilihing bukas ang Ramstein, ngunit posibleng ilipat ang ilang combat units, ang mga fighter squadron, sa Indo-Pacific hubs. Ngayon, may isang hadlang sa buong plano. Noong 2023, ang US Congress ay nagpasa ng batas
na nagbabawal sa kahit sinong presidente na umalis sa NATO nang walang 2/3 na boto mula sa Senate. Yun ang batas na nagbabawal sa presidente na umalis sa NATO nang walang 2/3 na boto mula sa Senate. Isang batas na isinulong ng kasalukuyang Secretary of State na si Marco Rubio noong siya ay nasa Congress pa. Ang White House ay hindi pa nagdedesisyon kung haharapin nila ito sa korte. Ngunit may ibang paraan. Ang tinatawag na quiet withdrawal. Ang Amerika ay mananatiling miyembro ng NATO sa papel, ngunit sa katotohanan, maaaring alisin nila ang nilalaman. Ayon sa mga analyst, kasama sa pinag-uusapan ang pagbabago ng American leadership roles sa loob ng NATO. Pangalawa, si Trump ay nagpahayag na hindi niya ipoprotektahan ang mga bansang hindi nakatupad sa kanyang bagong spending demands kahit pa may Article 5 na nag-uutos sa kanya. Sa madaling salita, ang NATO ay maaaring manatili sa pangalan. Ngunit ang puso nito maaaring mawala na. Ang resulta, ayon sa mga pagsusuri, ay maaaring maging isang two-tier na alyansa. Ang mga bansang sumali sa operasyon ng Iran at nakatupad sa bagong spending target tulad ng Poland, Romania at UK ang maaaring manatiling may buong American protection. Ang mga bansang hindi, tulad ng Germany, Spain at France, ay posibleng puwersahang bumuo ng sariling European defense nang walang American satellites, intelligence o nuclear umbrella. Sa unang pagkakataon, mula nang matapos ang World War II, ang Western Europe ay maaaring mag-isa na. Saan napupunta ang lakas na inalis sa Europe? Ang sagot ay nasa loob ng a total of 2026 National Defense Strategy, ang opisyal na dokumento ng Pentagon na naglalagay kung saan ilalagay ang lakas ng Amerika. Ang bagong primary theater of concern, ang First Island Chain, Japan, Taiwan, Pilipinas. Ito na ang bagong Europe para sa Amerika, ang lugar na pinakakritikal at ang lugar na kailangang protektahan laban sa isang lumalaking China. Para sa Pilipinas, ito ay hindi lang balita sa malayo. Ito ay isang pagbabago na maaaring direktang makakaapekto sa atin. Habang nagbabago ang posisyon ng Amerika sa Europe, ang Indo-Pacific kasama ang Pilipinas ang nagiging mas sentral sa bagong military stratehiya. Sa ilalim ng EDCA, mayroon na tayong ilang agreed location na ginagamit ng Amerika. Ngunit sa bagong NDS, ang posibilidad na dagdagan pa ang presensya ay mas nagiging posible kaysa dati. Ang bagong modelo ng Amerika ay tinatawag na distributed basing. Sa halip na malalaking static bases tulad ng Ramstein, maraming maliliit na base sa buong First Island Chain. Bakit? Dahil ang isang malaking base ay madaling target. Ang maraming maliliit na base ay mas mahirap masira ng long-range missile ng China. Ang Pilipinas, dahil sa ating geografiya, ay perpekto para sa stratehiyang ito. Tayong mga Pilipino ay nasa gitna ng larangan na pinili ng Amerika bilang pangunahing frontline. Hindi lang ang Army at Air Force ang gumagalaw. Ang American Navy ay nagbabago rin ng focus mula sa Mediterranean patrols patungong South China Sea. Ang argumento sa Washington, ang gera sa Iran ay nagpatunay na ang Amerika ay kayang mag-strike ng Middle Eastern targets nang walang malaking European land bases. Ang carrier strike groups na dati ay naka-assign sa Europe ay maaring ilipat sa Pacific at yon ay direktang nagdaragdag ng lakas sa ating rehiyon. Paano tumugon ang Europe? Si NATO Secretary General Mark Rutte noong daw April 9, 2026 ay nagsabi na dapat na aminin ng Europe na kailangan nitong alisin ang codependence
sa Amerika para sa conventional defense. Sa simpleng salita, kinilala na niya na ang Amerika ay handa ng hayaan ng Europe na pangalagaan ang sarili nilang bakuran. Yon ang pinakamalinaw na signal na natanggap ng mundo na ang NATO na kilala natin ay nagbabago na. Para sa Pilipinas, ito ay may dalawang mukha. Una, ang pagkakataon. Habang lumalaki ang presensya ng Amerika sa ating rehiyon, lumalaki rin ang ating bargaining power. Mas maraming economic at security agreements ang posible. Pangalawa, ang panganib. Habang lumalaki ang American military presence sa Pilipinas, lumalaki rin ang ating posisyon bilang target ng Chinese retaliation sa anumang gera. Kaya ang tanong ay hindi lang kung kasama ba tayo sa American strategy, kundi kung handa ba tayo sa lahat ng kasamang responsibilidad. Ang NATO ay hindi mawawala bukas. Ngunit ang NATO na kilala natin, ang guaranteed protection, ang united na front, ang Amerika bilang punong tagapangalaga ng Europe, yun ay halos tapos na. At ang lakas na inalis doon ay darating dito sa ating bahagi ng mundo. Ang tanong na dapat na nating sagutin bilang isang bansa, handa na ba tayo? Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.